May gabi yung nagigsunan. Okay. Lamig kayo. That's the love of God. Natala no? Kung sa Panginoon to, kung dito sa tangka. Okay. So, pangumusta ko na inyo. Natong tanan. Kumusta ang nakuwang simana? Mayo ba? Okay. Hindi kayo paminawa no? Kung nalamin ng tao, mayo. Kusog ka mayo. Kung nalamin ng tao na, mayo. Mayo ka na. Kung nagigit ko ng mayo na, okay. So, lalo lang sa bakong ipumutana. Kusama may tingog mayo. Okay. Kita may nalipay. Karong gabi una. Lipay. Okay. So, ang white problema, kinsa man? Isa ka mo ang white problema. Wasi. Hindi no? Bukita na yung Ginoo, kinahanglan, atong kinaya para mga bata. Kaya wala yung problema. Okay, pero kung may problema na karon. Okay. So, hindi tayo mensahe sa awit. Nagihatagan na ito, no? Ang gugma sa Ginoo, dili yun magpasag na. Dili kita pasagahan sa gugma ni Ginoong Hesus. Okay. Kinsa man nato karong gabi una ang ni-claim o ni gunit anak, igihatag naman, di ba? So, kinsa yung dawat anang gumahan nato ron. Kita rin ang katubagan ng atong pamalingo, no? Okay. So, kanang magugma mga kaisunan, dili na nato makitaan kung dili na nato pangitaon. Although ihatag na siya, pero we still need to find and to search for that love. Okay. Pero di na mo ang topiko malikod sa kung mauna. Kung saan naglikod ko din sa likod. Sige ko una-una. At doon lang kayo sunod sa ako ang auto, katong ihisgutan na mo diri, iiway ko siya mga 3 karat na doon. Ang text makita sa 1 John chapter 2 verse 15. Okay? Love not the world, neither the things that are in the world. Because if you love the things of the world, the love of the Father is not within you. It's not in me, or will not be with us. Unsa man ang kalibutan maghisgutan dali? This world. The things of this world, padayon na nato sa sunod nga bersikulo, the things of this world are the lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life. Jadi patah padaya sa susunan ng pagpula. And let's bow our heads for a word of prayer. Our Father who art in heaven, we come to thy presence, Lord, recognizing that you are our God, creator and finisher of this world. We ask for the forgiveness of our sins if ever we have displeased you, O God, if ever we have failed you throughout the day. We thank you for sending your Son Jesus Christ, and for the love and for the promise that you will always be with us. Tonight, Lord, we call on the Holy Spirit. It will be poured upon each one of us, that we will be able to understand the message that you want to impart to us tonight. So we're something of that to pray. Amen. So, lust of the flesh. Kung makita na ito karoon ng nagtuunan sa television, sa sidewalk, sa music, sa advert, bilang advertisement sa media, mahal din. Internet, pinag-cellphone. Diba? Lust of the flesh. Panghibog sa ulo. Before ang kaning i-design Ginoong Hesus na supposed to be sacred, himo na sa kalibutan nga
entertainment. Pila ka nato wala ka bantay nga kung sa una dili siya maayo karon okay na siya. Okay? Kung dili ta mabantay sa una, kung atong nauna-on, atong i-feel ang paghitabo sa kalibutan. Ingon si Ginoong Hesus, dili lang kay ang history atong batayan, kung dili ang nature. Genesis 12 itong dala. Ang kinaiyahan. Kung atong kanaan ang kinaiyahan ng Panginoon. Summer. Ang word na summer meaning init. Probawa ko kayo kung summer mo na iwan yun. Tingulan. Ano sa kanta, mag-andam sa akong kinabuhi. Kung ganun saan ako, ibalhin ang akong focus, instead ang akong focus dili sa kalibutan, akong imutan ako sa Panginoon. Okay? Mo ganihan, ang anak ko nga kinsa man kanako ang walay problema, kaya ang tanan adunay problema. Pero akong pangutanan sunod, unsa na sa klase ng problema? Problema ba na sa kaluwasan o problema lang sa kalibutan, sa pang-adlaw-adlaw na kinabuhi? Kayo, ato na siyang ma-recognize, ato na siyang ma-diagnose sa akong kinabuhi. Diha ako magsibawaan na naan ay pagkulang sa akong kinabuhi. Mao ang problema sa akong kaluwasan. Okay? Tingnan naman. Ningon si Mrs. White, kung kita maayo lang sa sciences, meaning butang sa kalibutan. Okay? Kinahanglan maayo sa Biblia, meaning butang nga langiton. Okay? Kung naatay biyaan aning duha, atong biyaan ang science. Kung ang butang sa kalibutan. Ano naman? Muto siya ang dala na ito ngadto sa kalaglagan. Balita sa last of the flesh. Okay? Matingala sa akong kisunan na karoon ang mga tao din na mapunggad. Tungod na siya gitawag influence. Ang tao karoon gitawag na ako enculturization. Saan ang enculturization? Bisan sa sulod sa ako ang sibahan na enculturize na ta. Diba? Okay na ang passion atong isod. O napi pastor, isa ito mga pastor na ingon siya, sukad sa iyahang pagkag-assign anang Espiritu, huwag siya kakasal. Kaya naman, yun ang pwede kasi ng pastor. May naman may deposit daan. Businessman man, deposit daan. Okay? So that is what you call lust of the flesh. Everywhere, the things of this world we can see. That's why we have to put the full armor of God that we will be protected from this worldly thing. Next is the lust of the eye. So may kalainan sa eye of flesh. Mura na sila ang kuyo-kuyo, no? Okay, kung masakita ka sa eye, mabitaw niya ang usa ka bantayan sa mga laki. Okay, that is our weakness. Okay, lust of the eye. Okay, bisan para sa iyong pagpunahuna, anak na utang, nakakumit na tao sa adultery. Nakamit na tao o sala. Okay. Last of the eye. Pero it doesn't mean na lang ang mga utang na kamatayan sa last of the eye. Ang pag-gamit sa ato ang credit card, itawag na siya ng credit. May utang na siya. Di ba? Wag siya ningon nga, okay lang na mga cash card or debit card. Pero ng credit, that is not our money. But because of the
the dust of the eye. Kung kinsa may nagsundo na ito, ani? It's the multimedia. It's television. It's the Word that is introducing this to us. Bago na design sa sapatos. Okay, go for it. Number one victim is my lakas ito. Nakakuha 10 o'clock. Okay. Fashion, wala na ako. Gamay na ang pagkaon sa balay. Dili na matarong o kaon, magulos na lang. O sa sudan. Pero, kung pasway mo sa credit card, pasway mo sa credit card at kanina. Because it's what we call lust of the eye. And remember, kaning tulong kabutang diha, itistingan si Ginoong Hesus. Di ba? Kung i-survive si Ginoong Hesus, nga na kung bili man ako, kanina mo kung survive tayo. Tungod lang because of that simple formula ng gigamit ni Satanas ng Iganato. So na siya. Murang pakiba ni Angkol sa amin dali. Ang baki, kung imong ibutang sa inyong tubig, paglabay mo na, layas din na. Pero kung imo na siya ibutang sa tubig ng bugnaw pa, na hinayo na yung pasiga, di kanya siya malayas, hanggang umuka lang, hanggang mapasok ka lang yung panik, dihaan na siya. The same formula, hindi mo isatanas natin. E nga naman, kung may ending, anong credit card na ito? Di ba? We tend to forget our morning worship. We tend to, really can forget. We purposely not to make a morning worship and evening worship because we don't have time for that. We are too busy with all these things. Sa una, pagkabago na magkasal sa akong asawa, of course, magkasal sa akong asawa, kung really kasal sa akong asawa. Pagkabago na magkasal, last December 25, fixed eh. Si Puyumi sa usang place nga dito mi, I believe it was God's plan. Muna ang tingin makaisunan na kung yung problem in life, do not rely on your strength. We should be like Abraham. That is what you call, Abraham is the father of faith. Kung atong palaminan sa Abraham, that is what you call faith and work. Ang himo sa kalibutan, giusap din siya sa atong una. Faith without work is dead. Yes. So muna mampo ka, kung makita sa trabaho. Di ba? Ang ato ang pusog, ato ang saligan, which is sa'yo. Kaya kung ginampo na ta, yung walang naputol sa inyong himo. Ang usual ng hinahimo. Don't go beyond what you cannot do. Nga hangtod na, ang panahon na to ni Ginoong Hesus, ang atong relasyon niya, mabungkag, itungod sa atong oras na i-spend sa pagsulbad sa atong problema. That is not faith and work. Faith and work is dead. It's like this. Nakay problema o nakay work. Yan po kasi Ginoo. Of course, God will give you money. What if ang unsay atong pangayon sa Ginoong Hesus? Mangayon tao wisdom. Kaya sa atong kalisod, that is a blessing to us. The wisdom that we will understand the problem is more than a blessing. The wisdom that will be given to us from the Lord on how to solve the problem, that is the blessing. It doesn't mean that we ask the Lord for financial support. God will give you financial support right there and then. But it has proven and been tested that the Lord will give us wisdom. Okay? Si Solomon, pagpamutanan niya, atong duhang mama ba, nga nag-iyong sa anak. Ang ipangayon si Solomon atong wisdom. Iba kung sa si Solomon mangayon wisdom sa Ginoo, mura siya ang bata. Kung basahon ninyo ang Spirit of Prophecy, he asked the Lord for that wisdom like a baby. Nasa iyang pag-ampo, iyang ingon sa Ginoong Hesus. Wala. Kuy,
igong kusog, wala igong hibawan, wala jud siya. He was nothing. Nga gusto niya, Ginoong Hesus na ang muda sa Ginoong Bibig. Ang sabi niya, he was the wife king. And if you're going to read the writings of Mrs. White, walay sama nga isunod niya ang hari ng anak maayo sa wisdom. Okay? But remember, when you have all of these things, you should not let these things of the world get into your life. Because why? It is where you will fall down. Like all these people that have been written in the Bible, that because of the blessings and because of the wisdom that they have, it was also the source of their fall. Okay? Last of the eye. Daghan kayo ko yung usunan sa kalimutan. Kung usunan ka ang ATM, nakatanan. Ikat sa gadget, nga po sa kalimutan, na. That's why, even this is why, kalitalang ang butang niya yung kinahanglan. Hindi na kinahanglan, extra na. I-save na lang na siya. Because, even this is why I told you siya ang saving it too. So last of the eye, diha ka, isinay sa kana. Ubira nga ito sa kalimutan. Kaning akong number karon sa nagsimba, this is a proof that the world, the things of this world, is inside the church. We have to be careful. Nga nakakaroon na rin, pa nga magbantay ka. Kaya ang katapusan nga butang sa kalimutan, ingon niya sa 1 John, is pride of life. Daghan tayo ang nagtimaan nga sitwasyon. Ako usap ko pag-itimaan sa una. Pride of life. Trabaho pa ako sa Sabado. Ngayon, okay na sa akong day off, Sabbath and Sunday. Kung himuta sa ito ang timetable, ang himo sa Ginoo. The evening and the morning, what were the first day. So, muinap ta sa akong adlaw, tawo rin ako sa balik na alasay sa alasay sa one day. Alasay sa gabi hangtod sa alasay sa sunod na adlaw, muna siya supposed to be one day. Ang imong day off is Sabado, okay ra. Pero ang trabaho hangtod alas 7. Ingon si Ginoo Hesus o si Mrs. White, transgression in a smallest form is what we call sin. Ingon ko sa 1 John chapter 3, or verse 11 or 12. He that committed sin, kung kinsa katong naka-commit o sala, is of the devil. For the devil is the source of all sin. He that hated sin is of the Lord. For si Ginoong Hesus daw, natawo siya, gikan sa mataraw. Okay. Kapila sa usa ka adlaw magampo. Kapila sa usa ka adlaw or pila ka oras sa usa ka adlaw ang i-spend sa pagbasa sa Biblia. Pila ka oras na i-spend sa trabaho. Our productive time, wala tao ni abot ng iyang oras o 28 oras. Wala. 28 oras na. 8 ka oras is our productive time. Mauna ang ato kung i-spend sa atong trabaho because that is pride of life. Kung matangkad na sa atong trabaho, luoy ka. That is pride of life. Kung huwag trabaho, luoy ka because that is pride of life. Well, actually, pride of life comes in many forms. Many forms of pride of life.
Even our talent, when we do not use it properly, when we do not offer this to the Lord, it becomes a pride of life. Why? When somebody is better than you, actually nobody is better than anybody. You have your own quality of talent. Okay? You should offer that to the Lord. But when the world gets into your heart, you will feel that this person is better than you. You will feel jealous. Pride of life. How did Satan fall? How did Satan betray the Lord? Why did Satan become, why did Lucifer become Satan? Pride of life. Everything that comes and is built because of pride. That's why the Bible always telling us that pride always go before destruction. Remember, the Lord is specific in telling us that he that committed sin is of the devil. Anybody who commits sin is inclined to the world. But there is also a promise. God sent His Holy Spirit to be with us, to give us comfort, to give us the wisdom, because the Lord died for us. That's why there's a song that says, your grace still amazes me. Why? Kinsa may dili matingala that even to the person. Kabaw kung siya kung sa kung mga nito nagpitay sa kilid niya, kawatan nito, makasasala. But even to that person who asked the Lord, He did extend His grace, that is salvation. The Bible says, work out for your salvation. There is that, in English, verb, work out. It doesn't mean that salvation is there. How do we work it out? It's through our faith. Say mo na ito na ang faith. Ato, so man, kuktan. I remember one Sabbath, may story kami ng pagsabi. Isa, kaya pagtuo na natin na atong kuktan. Atong kuktan, hatag na nato. Kuktan nato. Kung dili na nato kuktan, of course, masalahan nila. Masalahan. Brethren, there's a great task for each one of us. That task is to bring back our faith into life, the primitive faith. Atong pagtuo sa una. The people who started this ministry, if you're going to read the writings of Ellen White, they spent almost all day understanding what the Lord wants us to do. They spend time and effort. That's why these people is also a part of us. That's why God, Jesus, is a part of us. Because He only did not spend time and effort, but He spent His life to redeem us. That is a very wonderful promise for us. But how much time and effort did we give for ourselves so
so that we can claim that salvation. Yes, salvation is individual. You cannot save anybody else. You can save only yourself. But in order for this another person that he will find life, we have that responsibility. But remember, if we love these things of the world, we will never have time. We will never have that effort to share this good news of salvation to other people. Because we will be busy doing things that will never give us hope and will never give us salvation. It will never give us eternal life. Sometimes, malimutan ako ang goal sa pagkinabuhi because we are too busy of trying to save our daily meal. If we trust the Lord, you do not worry. Worry is the thing. God's people are happy people. That is true. Because when you are of the Lord, when you are of God, when you walk in the path of God, when you trust the Lord with all thy heart, this text talks of our mind. Trust in the Lord with all thy heart, and lean not unto your own understanding. In all your ways, you need, and you should, and you must acknowledge Him, and He will direct your path. May it be tonight that we will always let the Lord direct our path. You know, sa una, life is hard. Una, sa mga natiwas, muna ba sa way out na yun, natin yung susunod. After sa wedding, ibalik ko sa kabalay, ganito. It was the best place we could ever find. Bukid siya, ikabuntag, ikabatian, ng biduki, ikabi, biduki. But it is where in that place that we really found the Lord. Although I was born in an Adventist family, she was also born in an Adventist family. But because of the things in this world, we were never able to understand what is life in the Lord. It was there where the Lord gave us life and to how to make our life a blessing to other people. Of course, Mrs. White said, if you are going to exert effort, I'm going to say bunga. But you have exerted too much effort that you forget the Lord. But when you put yourself, when you put your understanding, when you put your heart, when the Bible says heart, you put your mind, you put your soul, you put your life on Him. You will never fail in everything that you will do. Because God's way is always the best way. That's why, brethren, may it be tonight that we will always put this in our heart, that every day, every hour, every minute, we should call upon the Lord. Call upon the Lord, pray, and ask for the Holy Spirit. Because I cannot give you tips. Because the tips that I will be giving you might be tips that comes from my mind, and it's too human for you to do. Nobody can give you better advice than the advice
comes from the Lord. Because the Lord's advice does not come from the Lord, the Word. Okay? So just always remember that these three things that are things of the world, we have to be careful and we have to guard ourselves so that our life will not be in vain, but instead a blessing not only to yourself, not only to the people around you, not only to our office mates, not only to our neighbors, not only to these people that we encounter every day, but especially you can be a blessing to your own family. Because your family is the most neglected people in your life. If you have noticed that, kung makasala, hindi mo mga pares, dali na kayo kasabahan, may makasala kayo ang tao sa gawa. You know, my friends, my brothers and sisters in Christ, when God, the Holy Spirit with you, no matter how hard life may be, you will still be able to say that you are a happy person and you can still be a blessing to everyone and to yourself. This midweek prayer, which is being called midweek prayer, there is one thing that I would like to share to you. We may not be able to save anybody, but we could always pray for them, that they may be able to see, to hear, and to get the light that they need in order for them